Okay. Just to remind you all, yung registration link na sinesend ko sa mga nag-message ay yung link doon, yung link sa Zoom doon ay parehas lamang. Okay, hindi nagbabago 'yon. So just keep it. Yun yung gagamitin nyo. May marireceive din kayong email sa inyong email account that you use to register para may copy kayo noong Zoom link. Free po iyon, free. So you don't have to pay anything. So just make sure na itabi nyo po or kung saan nyo man para mas madali nyo ma-access yung link. Kasi meron ulit nag-message asking for the link and just read the instruction carefully. May mga announcement tayo. Wednesday and Thursday lang. Last time meron nag-join ng Tuesday at nag-message ng Tuesday and even Saturday. So Wednesday and Thursday lamang po ang class, ang modular class natin. Okay? So kung meron mga questions later na lang after ng lecture ni Brother Ezekiel. So to begin, tayo humingi ng tulong sa Panginoon sa pag-aaral natin ngayong gabi. Let's pray. Oh Lord, thank you. Thank you for being so generous that you have given your Son for sinners like us. And thank you, O Lord, even for tonight. We have freely received the gift of life in Christ. At sa materials din na meron kami ngayon, gamit sa Brother Ezekiel Asis, available, free ang itong Theological Modular Course. Nawa ito ay maging tulong sa mga estudyante or sa mga dadalo dito upang mapalawak pa ang Biblical Reformation. Mas lumago ang pagkaunawa, lalo sa inyong iglesia, ang doctrine of the church, even for tonight about regenerate church membership. And we are asking for humble hearts sa mga makikinig at karunungan din kay Brother Ezekiel nang sa gayon malinaw na maituro ang topic for tonight. We ask this, O Lord, not for our own sake, but for the sake of your glory and for the good of your church. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige po, bigay ko na po kay Brother Ezekiel. Good evening po, everyone. Itutuloy lang po natin ang ating modular class at sa mga kung may first-timers na naka-join sa ating modular class, ang ating pong series is about Doctrine of the Church or Ecclesiology. So nandito na po tayo sa session 4 kung saan ang ating pong i-discuss, ang ating itatackle is about regenerate membership. So, pero before natin i-discuss, by the way, nandyan po yung handout para po kayo ay makasunod. Provided din po yung handout and then doon po sa last part ng inyo pong handouts ay nandoon po yung mga references na ginamit natin for this study. So before po natin i-tackle yung regenerate membership or church membership, maganda po na makita natin na unified po yung mga lessons natin. Kaya magkaroon po tayo ng short review lamang, lalo for the sake ng mga newcomers. So for short review lamang po, na pag-aralan po natin sa session 1, ay nakita natin yung the meaning of the church. So nakita natin na ang church is both universal and local. So yung pong tinatawag na Catholic Church or Universal Church, ito yung complete number ng lahat ng mga pinili, elect ng Panginoon from Old Testament hanggang New Testament hanggang sa future. So yun po yung tinatawag na Universal Church. Hanggang ngayon, lahat ng mga true churches ay part ng tinatawag na the Catholic Church or Universal Church. Yan po yung sinabi ni Christ na igagather niya, magkakaroon ng one shepherd and one flock sa John 10:16. And then, ito pong Catholic Church na ito ay manifested sa lahat ng mga local churches. So yan po yung point ni Apostle Paul sa kanyang greeting sa 1 Corinthians
1 verse 2, kung saan sinabi ni Apostle Paul doon, to the church of God, universal, but at the same time, that is in Corinth. Ibig sabihin, localized. Makikita nyo doon yung dalawang concept na to the church of God, that is universal church, but that is in Corinth, localized. So kaya nakita natin dun sa ating first session, local churches are the visible manifestation on earth of the invisible and universal church in heaven. Nag-draw tayo ng mga points na yung pong true churches, kung saan pinag-aralan din natin yung marks of a true church. Kung ito ay true church, itong specific local church na ito, gaano man sila kabata, gaano man sila kaliit na iglesia, nakita natin every local churches are exact. Kahit gaano kaliit, kahit gaano kabata, ay exact manifestation of this universal church. So mahalaga po kung bakit ko yan ni-review, dahil mag-draw-draw pa rin po tayo dyan ng mga principles. So tandaan niyo po yung mga principle na yon, Catholic Church and local church or visible church. One church lang ito na mayroong local expression or manifestation. So bilang pagsisimula, bilang note, there is an identifiable membership in the local church which is part of New Testament order. So yung pong regenerate membership, kapag kayo po ay mag-aaral ng doctrine of the church, yan po ay nasa under ng government of the church. So kung ano yung government na pinapaniwalaan, ito man ay Presbyterian, Congregationalist, Episcopalian, denomination, kagaya ng Presbyterian, and then Baptist. So ito pong pag-aaral natin, ang position po ng study na ito, dahil po itong seminary na ito ay Reformed Baptist, so Reformed Baptist po, or generally Baptist po yung view ng ating pag-uusapan ngayong gabi, para hindi tayo naglolokohan na hindi ko kayo dinadaya. So yun po yung clear na position dito sa ating modular. So Baptist position po. So contrary to the modern practice of loose membership, di ba? Sa mga modern churches ngayon na maka-join ka lamang ng 3 months, tapos ikaw ay gifted sa music, automatically member ka na kaagad, lalo kung gifted ka sa music. At ito pong principle na ito na regenerate membership, this is unique to gathered church principle. Di ba, pinag-aralan din natin yung word na kaleo, na ang ibig sabihin noon ay assembly, gathering. So yung word, yung Hebrew word na kaleo, ay ito yung proper meaning ng ecclesia in the Greek, in the New Testament. So more on Hebrew, kinuha yun doon sa Hebrew word na kaleo na gathering. So yung pong regenerate membership na pag-aaralan natin, yung order ng church as regenerate, yung mga members regenerated, ito po ay nasa context ng gathered church. Sabi ni Augustus H. Strong, they only can properly be members of the local church who have previously become members of the church universal, or in other words, have become regenerate persons. Only those who have been previously united to Christ are, in the New Testament, permitted to unite with his church. The relation of the individual Christian to the church does not supersede, but furthers and expresses his relation to Christ. So ito muna po yung tingnan natin na prinsipyo, yung citation na yan, yung quotation na yan. Nang sinasabi dyan, ang magiging member lamang ng local church ay yung mga member ng universal church na mayroong union with Christ. Mayroong pakikiisa sa Panginoong Hesus Kristo. At titingnan po natin mamaya yung mga biblical principle about this truth.
Pero ito po yung summary ng ating study for tonight, na marami po akong sasabihin, pero ito sana yung matandaan ninyo, dahil hindi naman po natin lahat matatandaan yung ating mapapag-aralan. Pero kung may matatandaan po kayo, ay ito po yung main teaching natin or main principle for this evening, for this modular class. Since the local church is a manifestation of the universal church, the membership in the former must be drawn from the membership of the latter. So, ang idea nito, ulitin ko, since the local church, nakita natin sa review ko, is a manifestation of the universal church, the membership in the former must be drawn from the membership of the latter. Ang ibig sabihin po nito, ang point natin dito, sino ba ang member ng universal church? Yung mga elect, mga regenerated. So kung yun yung complete number, yung universal church, dapat yun ay naising, kopyahin, dahil nga manifestation yung local churches. So kung hindi po perfect yung local church, pwedeng magkamali, pero yung model, yung blueprint kung saan dapat ang local church ay yung pong model ng universal church. At ang membership po sa universal church ay mga elect, mga regenerate. Hindi po ito kagaya nung sa mga Presbyterians na kasama yung mga baby. Sa universal church po, walang tinatawag na internal and external nature ng church. Wala pong ganun. Sa universal church, lahat po ng member doon ay mga elects. So kung yung manifestation ay local church, dapat din yung membership sa local church ay mga regenerate. So yun po yung principle na gusto nating makita dito sa regenerate membership. So some biblical presentation. So letter A, in the New Testament, there is a concept of adding to the church. So very familiar passage na po, mga verses na po ito sa atin. Buksan niyo po kung kayo po ay mayroong e-Bible, electronic Bible. So Acts 2:41. Ito po yung pangangaral ni Peter sa Pentecost. Pakinggan niyo po yung sinabi ng Acts 2:41, kung saan ito po ay panimula, hindi pa ganun ka-structure ang church, kagaya ng sa mga sulat ni Apostle Paul, pero nandito na yung principle na mayroon ng government ng regenerate membership. Sabi po sa 41, Acts 2:41, so those who received his word were baptized, and they were added that day about 3,000 souls. So mayroon na kagad ditong process. Bagamat simple yung process, pero may process. Hindi pa ganun ka-structured kagaya ng sulat ni Apostle Paul. Mamaya titingnan pa natin yung ibang principle. Pero dito sa simula ng structured na church, meron ng process. Sabi daw ni Luke sa kanyang historical account, yung those who received his word, ibig sabihin nun, yung mga nagput ng faith kay Christ, dahil nangaral si Peter, si Christ yung pinapangaral dito ni Peter, na si Christ, itong Pentecost ay yung fulfillment ng Joel 2. At pinapaliwanag dito ni Peter na si Christ yung Yahweh, yung mga pangako ng bagong lumang tipan, si Christ yung katuparan nito. So yung daw pong mga tumanggap nung salita ni Peter or ng ebanghelyo ni Peter ng gospel, ano pong nangyari sa kanila? They were baptized. So yun yung second process. Faith, and then sila ay nagput ng faith, and they were baptized, and then, ang clear po,
there were added that day about 3,000 souls. Nagput sila ng faith, they were baptized, and dinagdag sila sa local church. Makikita nyo doon na dati hindi sila member, they were added. So idinagdag. So may concept ng adding to the church. It implies a definite number of those who belong to the church before the addition. So, clarify, of course, estimate lang ni Luke na 3,000 souls, pero mayroong specific number before they were added. So, clear po yun. Very explicit po yun. It indicates a point of transition on the part of those being added. Before, non-member sila, pero nung sila ay nag-put ng faith kay Christ na baptized, they were added into the church. So very clear po yung principle na yon na may condition ng faith. So yung pong terminology of joining, being joined in the church, ayan po ay ginamit sa Acts 5:13, Acts 9:26, from Kalaw, na ang ibig sabihin po niyan ay glue. Literally, yung literal meaning ng Greek word na yan ay glue. Ibig sabihin, to stick by glue. Ibig sabihin, idinikit. Di ba, kapag nasira yung inyong sapatos at gusto nyong idikit, bibili kayo ng Mighty Band. So parang ganun yung idea ng Greek word na joining, being joined, adding. Yung word na yon ay idinidikit. Ibig sabihin, hindi pwedeng paghiwalayin, idinidikit. Para siyang kasal. Mamaya titignan natin yung covenant sense nito. At doon po sa Ephesians 2:21, basahin po natin. Ephesians 2:21. Sabi po dito ni Apostle Paul, in whom the whole structure being joined together into a holy temple in the Lord. So mayroon pong holy structure being joined together. Ibig sabihin, organized. Sabi po sa Strong's, organized compactly. Ibig sabihin po, ito pong church na ito ay mayroong structure. So yung idea ng adding, being joined together, yan po ay nagpapakita ng structure. Organized compactly, sabi ng Strong's dictionary. And letter C, being figure of being members of one another. Ibig sabihin kung mayroong being joined together, nagiging isa, kaya nga po sa baptism, ipapaliwanag natin ito pag tayo ay nasa bahagi na ng baptism. May separate lecture tayo dito na yung baptism ay hindi lang nagpapakita ng communion kay Christ, kundi nagpapakita ito ng communion with the church. So, nagiging members of one another. Ibig sabihin yung idea ng covenant. May tipanan yung iglesia. Nandyan po yung mga proof text. And then, there are description of outsiders to the church. So, ang basahin na lamang po natin ay yung Colossians 4:5. So, assignment nyo na lamang po yung ibang mga text for the sake po ng time. Colossians 4:5, kayo na lang po yung magbasa ng Colossians, wait lang po. Sa 1 Thessalonians 4:12 na lang po. 1 Thessalonians 4:12. Sabi dito, so that you may walk properly before outsiders and be dependent on no one. So may mga outsiders, may mga non-members sa isang local church. So ang point po natin dito, there is a definite identity, kagaya ng point natin, number and entry sa transition for membership
of the church. So mayroong identity kagaya nung sinabi sa Acts 2:41. So ang concept po natin dito, the membership of the church must be of those who have been called to saving union with Christ. Kaya po regenerate membership. Ang magiging miyembro lamang ng local church ay yung mga nag-put ng faith kay Christ. This is demanded by the categories of the church. So ito po ay evident in the actual cases of church membership. Nabasa na po natin itong mga text na ito. Yung Acts 2:41, those added were identified as receiving the word and being saved. And then dun po sa case ni Apostle Paul sa Acts 9, basahin po natin ang Acts 9:26. Ito po yung may nag-testify kay Apostle Paul. Sabi dito, and when he had come to Jerusalem, he attempted to join the disciples, and they were all afraid of him, for they did not believe that he was a disciple. So, imagine niyo, halimbawa po, si Hitler. For example, buhay pa si Hitler. Pupunta po sa inyong local church, mag-a-attend, makiki-worship, aawit ng hymn, at gusto niya maging miyembro ng inyong local church. Lahat po ay matatakot kasi si Hitler to. Parang ganito po yung case ni Apostle Paul. 'Di ba? Sinabi rin ni Apostle Paul na siya yung number one persecutor ng church ng mga Christian. Pinapatay niya. And then nung siya ay na-save, gusto niya maging isa, gusto niya maging kaanib, natakot yung mga tao doon sa church na yon. Rejection of Paul was on the ground of brethren's disbelief in his discipleship. So, kailangang i-recognize muna siya. Kaya kailangang mag-testify si Barnabas. Kailangang mag-testify, sabihin ni Barnabas na siya ay Kristiyano na. So, kailangang may mag-recognize. So, tandaan po natin, kagaya ng ginawa ni Apostle Paul, church membership is voluntary but at the same time covenanted. So, hindi po tayo pinipilit, hindi po natin pinipilit yung mga unbeliever na maging member, pero kung sila ay nag-put ng faith kay Christ, inuutusan sila ni Christ as part ng kanyang lordship, na siya ay voluntary na magpapa-member, hindi pipilitin na maging ng church. Pero kapag siya ay naging member, ito po ay covenanted. Joining a church is a personal decision. Yan po ay decision. But once a person is accepted as a member, he or she is already under the same declared teaching and assumes the responsibility of being a Christian. While ito po ay a personal decision, voluntary, ito po ay covenanted. At kapag siya po ay na-accept as member, nakikisa siya kung ano yung itinuturo ng church at kung ano po yung mga nakalagay sa covenant. May iba't iba pong covenant ang church. Sabi po ni Jerry Bridges sa True Community, page 10, in both Acts 2:42 and 1 John 1:3, the New English Bible translate koinonia, yung fellowship, as sharing a common life. This is the most basic meaning of koinonia or fellowship. It is sharing a common life with other believers, a life that, as John says, we share with God the Father and God the Son. Primarily, yung church po or yung fellowship, sabi ni Jerry Bridges, it is a relationship, not an activity. While included po yung mga activities ng church, but primarily, church membership is a relationship. It is a communion, union natin with one another. Yun yung mga Greek word, being joined.
Yung sa sobrang literal ng meaning, parang ang glue, dinidikit kayo, nagiging isa kayo. Yan po yung metaphor ng kasal. Ganun po kabigat ang membership. Hindi po ito trip-trip lamang na gusto ko masaya dito sa church na ito, reformed. Pero pag may conflict na, ayoko na sa church na to. Ang dami palang problema kahit reformed. Hindi po ganun. Ang church po ay parang kasalian. Ang church membership. Nakikiisa ka sa pagdadalamhati ng kapwa member at nakikiisa ka sa kagalakan, sa katagumpayan ng mga members. Dahil kagalakan mo yun kasi iisa kayong katawan ni Kristo. So, ang challenge po sa atin, uphold the biblical teaching of church membership, regenerate membership. Ano po yung significance nito for church government? Tandaan natin that it is regenerate members who will submit to the head of the church. Pinag-aralan po natin yung headship of Christ. So, ang makakapag-submit lamang po sa headship ni Christ ay hindi po yung mga unregenerate, kundi mga regenerate lamang. Sila yung binigyan ng bagong puso upang makasunod sa kalooban ni Kristo. So, letter A, the mandates of the church require a regenerate commitment. Lahat po ng mandates, evangelism, sacrament, discipline, yan po ay nagre-require ministry, yan po ay nagre-require ng regenerate commitment. So, paano siya makakapag-preach ng gospel? Paano siya makakapag-ministry, makakapag-serve sa Panginoon kung unregenerate pa siya? So, lahat po ng mga mandates sa church, such as ministry, sacraments, lahat po ay nagre-require po ng regeneration. And letter B, disorder in the church is often due to the dominance of the unregenerate. Kaya po magulo ang isang local church, particularly yung mga walang proper membership. Kaya po magulo doon, magulo na nga po tayong mga Kristiyano, mga totoong Kristiyano, magugulo na nga tayo, sasamahan kung pa ng mga unregenerate dahil hindi na-test yung kanilang faith. Lalo na pong magulo, lalong mapupuno ng mga immoral people ang isang local church. Sabi ng 1689 London Baptist Confession of Faith, the members of these churches are saints by calling, visibly manifesting and evidencing in and by their profession and walking their obedience unto the call of Christ, and do willingly consent to walk together according to the appointment of Christ, giving up themselves to the Lord and one to another by the will of God, in professed subjection to the ordinances of the gospel. So yun daw pong member ng mga churches, ng mga true local churches ay by profession and by their manner of life. Ano yung pamumuhay nila na ipapakita sa kanilang pagsunod sa mga kautusan ng Panginoong Jesucristo at paglakad ng naayon sa Ebanghelyo ni Kristo. So hindi po yan magagawa ng isang unregenerate person. So some considerations po, regenerate membership must not erode into unquestioning acceptance of a mere profession of faith. So dapat po ay mayroong balance. Hindi naman po porket nag-profess ng faith ay tanggap na kaagad. Beware leniency in admission that forgoes any inquiry on genuineness of conversion. So kailangan pong may balance, hindi naman masyadong mahigpit, pero hindi rin naman masyadong maluwag. So, there are basics of the gospel that Christians are expected to know and confess. May mga basic po, like tayo ay makasalanan, tayo ay maliligtas sa biyaya, sa pananampalataya
kay Kristo lamang. Yan yung mga minimum na kailangang kayang sabihin, kayang malaman, kayang panghawakan ng isang tao na binigyan ng bagong puso. Kaya yung isa pa dito, isang consideration, regenerate membership does not require the maximum of spiritual experience of knowledge. So huwag po dapat tayong magdagdag, maging maximalist tayo. Huwag dapat tayong maging maximalist na nagdadagdag tayo na dapat ang hinohold na niya ay Calvinism, dapat pinoprofess na niya yung 1689, while to follow yon, pero yung acceptance po ng kanyang pagiging mananampalataya ay limitado doon sa gospel at doon sa test ng kanyang life. So there is a minimum in the expression of one's gospel confession and repentance. Ang nare-require po ay minimum belief. Yun nga, justification in Christ alone, kinikilala niya na siya ay makasalanan. Yan yung mga minimum na dapat na nakikita natin sa isang nagpapa-member at life na mayroong repentance. So, ito po yung isa pang consideration natin na-mention ko kanina. Regenerate membership cannot guarantee infallible admission or rejection. So while pinipilit natin na ang makapasok ay mga regenerate, talagang nanampalataya kay Kristo, pero dahil po tayo ay fallible church, makakapagpapasok po talaga tayo ng unregenerate. Beware of rigorous cautiousness that defers decisions without an infallible assurance. So ang point po natin, if there has to be an error, it is better on the side of admitting the wrong person than rejecting the right one. So kung meron pong error man, hindi po natin pinipili na magkaroon ng error, pero kung magkaka-error man, mas maganda na ang maging error natin ay makapagpapasok tayo ng unregenerate kesa hindi natin papasukin yung regenerate. Kasi alam ng Panginoong Jesucristo na na magkakamali ang church dahil nga hindi naman tayo Diyos. Hindi tayo all-knowing, hindi natin nababasa yung puso ng tao. Alam ni Kristo na magkakamali tayo, kaya nagbigay siya ng mga means para i-test. Nandiyan po yung discipline and excommunication na pag-aaralan po natin sa ating pong mga susunod na lesson. So ang reformation point po natin dito, church reforms begin with ensuring a membership of true sheep of Christ. So kung kayo po ay nasa process ng reformation, reforming po yung church natin, hindi po natin unahin yung regulative principle na dapat wala ng banda, wala dapat choir, dapat hymn lang tayo. Hindi po yun ang unahin kung kayo po ay nasa process ng reformation, reforming yung church nyo. Ang mauna po dapat ay gospel. Yung kung mananampalataya ba yung mga taong yon. Dahil kung sila ay mananampalataya, mas magiging madali ang reformation. Sabi ni Christ, my sheep hear my voice, they know me, and they will follow me. So kung ito ay mga regenerate people, regenerate persons, susundin nila ang kalooban ni Kristo. So it is indeed possible to be a genuine believer without becoming a member of a church. Ito yung mga special case. Pero it is to the spiritual detriment of a Christian to be without church membership. Napaka sakit po nito kung ikaw ay nagpo-profess ng faith pero wala kang church. Deliberate non-membership may be due to a wrong view that needs reforming. So, letter D, disobedient non-membership may put a question mark on one's professed salvation. So, pwede pong ma-question ang isang nagpro-profess ng faith kahit pa siya ay nagpro-profess ng Reformed theology pero ayaw niyang magpa-member sa isang local church.
questionable po ang kanyang conversion. Dahil po, ang unang patunay, hakbang ng true faith is through membership. Ulitin ko po, ang true na external na patunay, katunayan ng isang true faith ay sa pamamagitan ng baptism and membership. Sabi ni Tyrone Inbody, it is possible to be a Christian without being a member of a church? In one sense, yes. Christ is more than the church. Our relationship to the church is dependent on the church's relation to Christ. The church is also necessary in mediating our relationship with Christ. However, ecclesiastical docetism will not do. To be a Christian is to be part of the body of Christ in history. The church must be actual or it is nothing. So the answer to my question is not either or, the issue is a matter of priority. So possible na ang isang Christian ay maging totoong Christian, possible, pero questionable po iyon. Dahil ang normative sa isang mananampalataya ay maging member siya ng isang local church. So, bibilisan lang po natin yung blessings of church membership. Hindi ko po ito masyado i-elaborate dahil meron po tayong separate lesson sa sacraments and discipline. So ang blessings po ng church membership, when Christ saved you, He did not intend you to live in isolation. Ito po yung principle na in the first creation. Diba nung si Adam ay nag-iisa, sabi ng Diyos, sabi ni Yahweh, it is not good for a man to be alone. Kaya binigyan siya ng katuwang. Ito po yung tinatawag na creation mandate ng community. We are created for community. At the same time, you were meant to be a part of one of Christ's churches and to enjoy fellowship of other believers. So, ang context kung sa creation pa lang, ang original design na ay maging community, maging part ng community, na part, pag po sa tinawag natin na creation mandates, ang creation mandates po ay authority, either authority ng Panginoon or authority na ibinigay ng Diyos sa atin, either ito ay tao, or and yun po yung unang mandate, and then nandyan po yung vocation, yung work, ano yung calling mo, yun po yung isa. And then yung Sabbath, yun po yung ikatlo. Kasama po sa creation mandates ay yung community. At ang ibig sabihin po ng creation mandates na ito yung nagde-define ng pagiging tao, ng pagiging true human, ng pagiging totoong tao. So, kaya marami pong tao na nagpapakahayop dahil hindi nila nasusunod ito for creation mandates na ito. At ito po ay mas na-reinforce in the new covenant. So, kung part ng creation mandate, kasama rin po sa new creation mandate ng isang believer ay maging bahagi ng church community. Dahil ito po ay natural design na ng Panginoon. So, ito yung context po of church membership, blessings and responsibilities are not mutually exclusive. So mayroon pong blessings and responsibility po ang pagiging kaanib ng church. So ito po yung some blessings. Una po, the sacraments. Pag-aaralan po natin ito, pero in short lang, a sacrament is a custom and practice ordained by the Lord Jesus Christ while on earth to be practiced by His churches until He comes again. In the true churches of Christ, there are only two sacraments. Again, pag-aaralan po natin ito, baptism and Lord's Supper. At ang pwede lamang pong makareceive ng dalawang sacraments na ito ay true believers. Yung pong baptism ay initial rite
ito naman pong Lord's Supper ay continuing, maintaining right. Ibig sabihin, ang baptism ay yan yung pagpapasok na blessing, and yung Lord's Supper, ito yung nagpapatuloy. Kaya po sa ibang church, ito po ay ginagawa weekly, sa ibang monthly, yan po ay nagpapatuloy na sacrament. So yan po yung mga blessings at puputulin ko lang po muna, pag-aaralan po natin yan ng mas detail sa susunod po, sa mga susunod po na lesson. At ang isa po pong blessing ng pagiging member ay ang church discipline. Yan po yung, basahin po natin ang Matthew 18. Mas i-elaborate pa rin natin to again sa specific lesson natin sa discipline. So Matthew 18, verses 18 to 20. Truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Again, I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three are gathered in my name, there am I among them. So yung pong context noong binding and loosing, ginagamit po ito ng mga Pentecostal, ng mga prosperity preachers, na kung ano yung na-bind mo na blessing, mapapasayo. At kung ano yung niloose mo, kaya yung receive the blessing. So yun yung gamit nila dito. Pero yung context po niyan is about church membership and excommunication. Ang ibig sabihin po noon, kung ano yung whatever you bind, tanggapin, itali sa sarili, sa church, ay ito po yung authority ng Diyos sa heaven. Yun yung point. At kung sino yung i-excom mo, ay excommunicated rin sa heaven. So ganun po kabigat itong text na ito. At nasa context po yan ng church discipline. So every time daw po na naggagather ang church sa context ng discipline, nandoon ang presensya ni Kristo. Note that it is the responsibility of every member of the church to warn and correct mistakes. Pag-aaralan po natin, papakita ko rin sa inyo yung positive na sense ng church discipline. So, one of the big problems facing churches today is due to the wrong application of discipline. So, kaya po magulo ang isang local church kung walang proper church membership. Sino yung ididisiplina? So, sino? Kung walang, kaya napakagulo ng isang church na walang proper membership. Ang point po natin, the goal of church discipline is to maintain the purity of the church. So, ang goal po niyan ay blessing sa true believer. Masakit man ito sa una, pero yun ay blessing sa isang true believer na makaranas po siya ng discipline. So, bilang pagtatapos, sabi ni Earl Blackburn, fellowship is not Christian socializing about sports, hobbies, weather, jobs, or politics, although there is no harm in talking about these matters. Instead, it is the shared heart and life with one another in the things of the Lord Jesus and His Word. So ito po yung purpose ng fellowship, ng church. Hindi po para pag-usapan ang ating mga hobbies, kung ano yung political color natin. Ang Christian fellowship po or ang Christian church ay ito po ay communion sa isa't isa, pakikibahagi sa buhay ng isa't isa sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So ang challenge po dito, kung may kinakausap ako dito, hindi ko po kayo kilala lahat, o mayroon dito na wala ka pang local church, if you are a professing Christian, be a part of a local church because this is the will of God. So, ang ganda po nitong sinabi ni Paul Washer sa documentary na Calvinist. Sabi ni Paul Washer,
I don't care if you're hearing the greatest preachers in the world every day on YouTube. I don't care if you're getting your body to be burned or offering everything you have to the poor. If you are not a viable, serving, dedicated, devoted member to a visible local church, you are outside of the will of God. Napakabigat po nito. Napakabigat po nito na sabi ni Paul Washer, wala siyang pakialam kung pinapakinggan mo sila John Piper, sila John MacArthur, wala siyang pakialam kung ready kang magpasunog at nagbibigay ka ng pera sa mga mahihirap. Sabi ni Paul Washer, if hindi ka miyembro dedicated sa isang visible local church, you are outside of the will of God. Kaya maging maingat po tayo na maging subjective lamang yung ating service. Yung pong ministry, kung gusto nyo mag-ministry, kung gusto nyo mag-serve sa Panginoon, prerequisite po lagi dyan ang church membership. Dahil yung jurisdiction ng mga ministries such as evangelism, apologetics, benevolence, lahat po yan ay ibinigay sa church. So, kaya maging member po tayo ng local, gusto nating mag-serve sa Panginoon dahil yun po ang kalooban ni Kristo. Hanggang doon na lamang po ang ating lesson. Meron po ba kayong paglilinaw, clarification, question, dagdag? Pwede rin po. Sige po. Okay, thank you, Brother Ezekiel. Sige po, pwede kayong mag-send ng, mag-type in ang inyong questions, or you can also raise your hands kung gusto nyong magtanong na lang. Apo. Mas maganda po ay At pwedeng magsalita po kayo. Yep. Sige po, question, clarification. Pwede rin pong against. Wala pong masama. Ayan, merong naka-ano, nawala. Comment lang, bro. Parang sa iba ang dating netong regenerate church membership is parang harsh, di ba? Siguro merong naging issue before where may merong nasabi na illegal yung mga nagmi-ministry dahil na walang local church. Paano natin i-address yung ganong mga reaction? Kaya binanggit, actually ako yung nagsabi ako yung nagbanggit ng word na illegal. Hindi ko na Kasi sinabi. yung Okay na. yung word kasi na jurisdiction, legal yon. Ang ibig sabihin ng word na jurisdiction, yung iglesia, yung legally na binigyan ng Panginoon ng keys of the kingdom. Ibig sabihin, sa kanya ibinigay yung act ng yung ministry ng evangelism, ng ng sacraments and baptism, and Lord's Supper. Ibig sabihin, sila lamang yung local body, kagaya nung Matthew 18 na binasa natin kanina. Sa kanila ibinigay yung binding and loosing. Ibig sabihin, siya yung official body of Christ na pwedeng gumawa ng mga bagay na ito. So, if ang church lamang yung binigyan ng jurisdiction na gumawa, for example, evangelism and ministry, if ang isang person ay gagawa outside ng local church, sa language ng jurisdiction, it is illegal. Hindi yun yung kalooban ng Panginoon. Kaya nga may problem pag yung isang para-church, parang church, di ba may mga para-churches organization, maganda sila ay mga aid lamang yan ng local church, pero hindi sila church. Mga para-churches. Kapag ang para-churches ay nag-evangelize, they are doing it illegally. Dahil na yung evangelism is ibinigay lamang sa local church, sa Matthew 28. Sa church yun ibinigay sa mga apostle as representative ng church. So, hindi pwede na mag-evangelize ang para-church, hindi sila pwedeng mag-baptize, hindi sila pwedeng mag-Lord's Supper,
Ang mga seminaries, hindi pwedeng mag-send ng mga missionaries, hindi sila pwedeng mag-install ng mga pastor dahil ibinigay yung jurisdiction ng mga gawain na yun sa local church. So kung gagawin nila yun, they are doing it illegally at hindi yan yung will ng Panginoon. Yun yung point natin sa word na illegal. Amen. Thank you. Ito, before yung question sa chat, mayroong nagtaas ng kamay kanina si Raymond. You can now ask your question. Sige po. Good evening, everyone. Brother, this is my question. How do we process transferring members, no? Thank you po dun sa question. Thank you. Actually ako po ngayon ay nasa transfer ng membership. Ako po ay miyembro ng Trinity Bible Church San Pablo. May tinatawag po ako dito sa Malabon Reformed Baptist Church of Malabon. So ngayon po ako ay nasa process ng transfer. So kapag po transfer, at least po sa Reformed Baptist, medyo fluid na po yung transition. Kasi kung good standing, hindi naman under ng church discipline, it's just that mayroong calling sa ministry or lilipat ng lugar. So medyo fluid po yung process kapag lalo kung same faith, same confession. So very fluid po yung process. Either magsasend ng letter yung local church na pinanggalingan na good standing itong member na ito at i-recognize na lang ito ng church na ito. Depende kung anong gusto nila, kung mayroon pa bang public testimony or mayroon pa rin siyempre interview. So ganun po, fluid na po pag-transfer ng membership. Ibang issue po kapag halimbawa po ay Pentecostal, galing sa Pentecostal, yun po yung medyo iba yung proseso kasi hindi po same ng faith, at least sa pagiging reform. Pero true believer naman siya at medyo iba naman po yung process doon. So pwede pong magkaroon ng membership class. So mayroon pong membership class kapag ganun yung idea. Pero po pag same faith or same confession of faith, medyo fluid po yung proseso. As long na hindi under ng church discipline yung itatransfer. Nasagot po ba? Okay. So tingin ko malinaw naman. Ayan, alam ko na clear ito last time pero sagutin lang natin for the sake of others. Considered po ba na part pa din ng Universal Church even wala sa Reformed? Sabi dito? Ayan, charismatic yan. Good question po. Maganda po yung question nyo. Yes po, hindi po natin sinasabi na reformed lang yan through church. Kaya po nung sa second session niya tayo, Brother Jeff, na yung marks of a true church. So, hindi po limited sa Reformed Church, hindi po natin yung piniklaim. So, kaya po siya Catholicity ay ini-extend natin ito even to non-reformed. Hindi po tayo nagpapakita ng superiority. So, it's just that na may faithful, gusto natin maging faithful sa Word of God. Pero if nasa kanila yung maintaining marks and essential mark, yung gospel, at saka yung may proper administration ng sacrament and discipline. Of course, hindi ganun kagaya sa Reform, pero at least nandun yung mga minimum, irreducible minimum, part po sila ng Universal Church. Right. Thank you. Meron pa pong question? Medyo maaga tayo ngayon, no? So, if that's all, going once, going twice. Okay? Sige, tingin ko okay na yon. Wait. Ito. Natanong to last time. Oo. Pero okay. Kahit quick lang siguro. Magkaiba po ba ang sacrament? Yes po. Yung lahat po ng ginagawa sa church are ordinances, discipline, worship, preaching of the word, ordinances po lahat yung sacrament. Sacraments are ordinances, but not all ay sacrament.
So, special po yung sacrament na pag-aaralan po natin ito kapag nandun na tayo sa Lord's Supper and Baptism. So, magkaiba po yun. While ang sacrament ay ordinance, hindi po lahat sacrament. Hindi po sacrament ang preaching, hindi po sacrament ang discipline. So, magkaiba po yun. Pag-aaralan po natin yun kapag nasa sacraments na po tayo. Amen. Ito, meron pa. Ano-ano po yung mga denomination sa Pilipinas na considered na may sound doctrine? In my limited knowledge, I think, of course, mga Reformed Presbyterian, even yung mga ibang mga Southern Baptist. So, Reformed Baptist, syempre. So, yun yung nakikita kong, at clarification, hindi po tayo naniniwala ang mga Baptist ay wala pong denomination. So, naniniwala po tayo sa independency of a local church. So, hindi po tayo naniniwala sa denomination. Pero kung yun yung term na ginamit nyo, yun po yung mga nakikita ko ng mga solid na mga groups. Presbyterian, yung ilang mga evangelical na nag-hold sa Doctrines of Grace. Okay. Ito may nagtaas. Kaya alam mo to bro, si Kuya Mars. Kuya Mars? Good evening, Pastor. Evening po. Perfect. Yung mga churches na walang association, hindi kasama sa mga association, sa tingin nyo, maganda ba yung gano'n? O Of mas course, maganda kung kasama ka? of course, divided naman po dyan ang Reformed Baptist. Personally, ang view ko po ay association po. Pero hindi po natin sinasabi na yung mga non-ASOC ay hindi nila nire-recognize yung Catholicity. While naniniwala ko na better yung association, kagaya ng sinabi ni John Owen, hindi ibig sabihin na yung mga non-association ay hindi sila naniniwala sa Universal Church. It's just that may ibang approach yung kanilang ginagawa. Kasi even yung mga non-ASOC church na churches, nagpe-fellowship, may mga projects sila. So sa conviction ko lang, mas mayroong better na ma-achieve kapag sa context ng association. So hindi po natin sinasabi na hindi nagpa-practice ng Catholicity yung mga non-ASOC churches. Pero ang paniniwala, ako at least, hindi po ito salita nitong modular na ito, pero at least ako personally, ang view ko po is better yung nagagawa kapag nasa context ng isang ASOC or association. Brother Isaac, meron Sige po. kasing lumalakas na grupo ngayon na yung mga anak ko na-influensyahan eh. Ang tawag dito, Calvinistic, Charismatic. Ang belief nila Calvin, pero ang way of worship nila parang walang hymns. Iba-ibang mga kanta. Ano masasabi niyo rin? Yan po yung isang nagiging problem nga na nagandahan sila doon sa Calvinism, pero hindi nila nakita yung consistency sa Calvinism is yung Reformed ecclesiology. So hindi po yung reforming. Kailangan maging maingat tayo na hindi porket Calvinistic na yung church ay reforming na siya. Yung true reforming church ay nasa proseso talaga na nare-reform yung bawat aspeto ng kanilang local church. Hindi yung tinanggap lang nila yung 5 points of Calvinism. So, malungkot po yun. Malungkot po yun na Calvinist pero gusto nilang i-maintain yung charismatic worship. Kasi nga po, yung Calvinism po sa history ay hindi po yung limited sa doctrine of sa ngayon lang po sa atin lang po natin nilimitahan yung Calvinism sa doctrines of grace. Yung gamit po in the history ng Reformation, kapag sinabi pong Calvinism, is yun po ay Reformed theology talaga. Hindi po yung doctrines of grace lang. Kasama po din yung Reformed worship, kasama po din yung Reformed ecclesiology. So, sa atin lang po ngayon hinahati-hati natin. Pero sa history po, pag sinabing Calvinism, bahagi po doon yung doctrine of the church and worship.
So malungkot po yun dahil hindi po yun yung historical root ng Calvinism. Palagi ko, Brother Esek, kasi galing ako CCF eh. Maraming mga taga CCF ngayon ang naghahanap, nagsisik ng truth. Kagaya niya kay Brother Exley, mga dating taga CCF. So parang nakikita ko sinasalo nitong charismatic, sinasamantala nila yung gutom ng tao na nagtayo sila nitong Calvinistic charismatic. Kaya kailangan tayong mga true reform church ay sa palagay mo dapat na maging masigasig na ito ay ating correct. Opo, of course. Kaya po ito po yung ginagawa natin like this modular class. So nililinaw natin yung mga bagay-bagay at kung may mali, wala namang masamang mag-correct. So yun, kung intentional yung ganun, medyo malungkot po yun na in-adapt nila yung Calvinism pero charismatic yung worship. Malungkot po yun. Dahil nga, gaya ng sinabi ko, yung consistent Calvinism is pupunta ito sa understanding sa local church and reformed worship. Dapat po ay consistency sa doctrines of grace. Amen. Okay. Thank you, Kuya Mars. Last Kuya na lang, Mars, wait lang po. Give chance tayo sa iba. You already asked 3 questions. You can ask that sa mga next classes. Okay? Etong sa chat, kasi we only have limited time. Sa chat po, who does the discipline for erring members? Is it solely pastors? Na-discuss namin ito sa Marks of a True Church. I-discuss natin ulit ito pag napunta tayo sa discipline. Pero sa short answer po dyan, yung keys of the kingdom ng discipline and excommunication ay hindi po ibinigay sa pastor. Yun po ay sa whole church, na part din doon yung pastor. So yung church discipline po, kagaya ng binasa natin sa Matthew 18, nasa context po yun ng local church. So church po yun, jurisdiction yun, power po yun ng church na mag-correct. So whole church po, nasa power po ng church. Amen. And then, merong question. Tama po ba para makilala po natin ang church? Tingnan po natin sila how to worship and sing also sa preaching if they are biblically in teaching. Yes po, tama po. Pero po ang pangunahin po ay hindi po yung tama pala how to worship. Kung ano yung paano nila ginagalang yung pagsamba, ano yung mga elements of their worship. So mahalaga po yun, lalong-lalo na po ano yung pinapangaral. Kaya po ang mahalaga rin yung mga confessions of faith. So doon may simple na malalaman natin. Kaya mahalaga sa isang church na may confession of faith. So may idea na yung papasok na ito pala yung pinaniniwalaan nila. At yung pong confession of faith, ito po ay public. Kaya pwede pong makita ng kahit sino. So part po yung worship, preaching, pero yung pinakasimple para makilala natin yung church ay yung confession of faith. Of course, may mga nagko-confess naman talaga ng Reformed Confession pero hindi consistent. Pero at least nandoon, meron na silang baga sa brand, may brand na sila. So mas maganda kung makikita niyo sila how to worship, how they worship, how yung preaching nila, yung tinuturo nila, mas maganda. Amen. And then may nagtaas ng kamay pala, sorry nawala. Si Kuya Brother James Peter. Pwede na po kayo mag-ask. Good evening, bro. Gusto ko lang i-clarify yung statement mo kanina na yung mga para-churches na nag-i-evangelize ay they are doing it illegally. How about yung, kasi experience ko nung college ako, although may local church kami, member din kami ng isang organization na katulad ng CBF, ganon. They are para church and nag-evangelize kami na dinadala namin yung name ng organization. Anong sasabi niyo po doon? Hindi ko po kayo i-condemn dahil yun ay nagawa niyo dati, pero dito po sa ating principle,
isang institution lang po yung binigyan ng power to evangelize, to which ito po yung local body of Christ. So yung pong mga para-churches, sila po ay aid lang. Bawa po, yung nagbibigay sila ng Bible. Yan po yung magandang ginagawa ng mga, kumbaga, we can commend them. Pagbibigay ng Biblia, pagkakandak ng mga, pagbibigay din ng mga tracts. So yung pong para-church ay aid lamang po, help lamang po ng local church. Maganda kung mayroong para-churches ay under, hindi ko alam kung may ganun ba, if yung para-church ay under ng local church, maganda kung may ganun. Pero sa tingin ko, yung mga para-churches is distinct entity sila na labas sa local church. So kaya nga maganda na tingnan natin na yung mga ministries na ito, yung mga binanggit natin, sa church to binigay, hindi po ito sa ibang mga institution, hindi po ito sa individual na tao na ako, gusto ko na mag-evangelize, ako yung magmi-mission. Sabi ni Apostle Paul, di ba, sa Romans 10, paano may mga ngaral kung walang mag-send? Kailangan siyang isend ng local church. So lahat ng mga ministries are in the context of a local church. So pag ginagawa natin yon ng labas sa local church, hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Dahil yun lamang yung binigyan ng power. Like yung Matthew 28, church po yun. Baptize them. So sa church po yun ibinigay. Bro, nakamute ka. Okay, sorry. Yan, merong question, what are some benefits of being a member of a church community or local church? I think madami. Yung nabanggit natin kanina, yung sacraments. Ipapaliwanag ko bakit blessing yung sacrament sa separate lesson natin about sacrament, baptism and Lord's Supper. And then yung fellowship, yung church discipline, and yung mga blessings. Kasi yung fellowship po, yung true fellowship ay hindi mo makukuha sa unbeliever. Sa true believer mo lang makukuha, ma-receive yung true fellowship na ang pinag-uusapan nyo ay Word of God. Walang masama na pag-usapan yung personal life, pero in relation sa sinasabi pa rin ng Word of God. So marami pong mga blessings at mas lilinawin natin yan kapag pumunta na tayo doon sa mga specific lesson ng baptism, Lord's Supper, and discipline. May tigi-tigisa po tayo yung lesson doon. Thank you. And sige, wala na namang iba, pero basahin ko lang tong question ni Kuya Mars. Last question. Bakit po merong mga Reformed Church ang nagsasara at humihinto sa ministry? Ano po ang possible problem ng ganitong incident? Hindi po natin masasagot dahil hindi natin alam yung context. Pero yung mga hindi ko po masasagot kung ano yung mga dahilan. Pero may mga ibang dahilan na either maghihiwa-hiwalay na sila ng lugar. So I think valid naman yun na ma-migrate na yung marami sa ibang bansa or nagkaiba-iba sila ng doktrina. So may mga ganun po talagang case. Okay. So, ako siguro sa nakikita ko, I'm not sure. I'm yet to hear a Reformed Church na nagsara mismo. Possible na divide, pero yung nagsara mismo, na dissolve, wala pa naman. Ito lang, may follow-up question pala si Brother James, si Kuya James, Peter. Last na lang yan. Sige po. Yeah. Nasaan siya? Okay. Kuya James, sige po. Bro, pala po lang kanina yung experience ko sa college. Kasi ang Christian University yun, tsaka may mga scholars na anak ng pastor at saka mga pastor. Tsaka yung mga scholar kami, yung job description namin is kami yung nag-ano sa mga religious event. Kasama na doon yung evangelism, mga chapel hour. Ano po ba yung masasabi niyo po doon? Same din po. Gaya po ng yung binigyan po ng jurisdiction ng power to evangelize, to do ministry, ay hindi po seminary, hindi para church,
local church pa rin po talaga yung binigyan ng jurisdiction dahil yun po yung sinabi sa Matthew 28, go and make disciples. So church po yung binigyan ng power to go, to baptize. And then dito po sa Matthew 18, church pa rin po yung binigyan ng power to accept member. And then sa Romans 10, church pa rin yung binigyan ng power to send missionary. So hindi po dapat tayo gumawa ng ministry outside of a local church. Kaya nga po maganda po itong ginagawa nating pag-aaral kasi nga po naging normative na po ito sa atin na kahit sino pwedeng mag-conduct ng ministry. May mga seminary na nag-i-install ng mga pastor, may mga seminary na nagsesend ng missionaries. So, hindi po yun tama sa Biblia. Church po yung binigyan ng power to do those things. All right. So, okay, time's up na. Yung save na natin yung ibang questions for future references. Salamat po sa pag-participate. Let's close in prayer. Oh Lord, thank you for tonight. Thank you for giving us again time to learn from your word and by using Brother Ezekiel Asis. Naway patuloy siyang bigyan ng karunungan lalo sa transition niya ngayon, transfer ng membership. At sa mga nandito po sa amin, na i-review nawa namin ito, we cannot fully entirely understand this sa isang upuan lamang. Nawa kami ay bigyan yung humility to learn, to review the passages para mas mapalawak pa ang biblical reformation. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, hanggang sa susunod na aming mga pag-aaral. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, brother. Thank you po sa lahat. Thank you. Thank you po. God bless po. Welcome Thank you po. God bless po.